Hindi madaling maging alagad ni Jesus. Mahalagang meron tayong tamang motibasyon upang ating malampasan ang mga pagsubok ng pagiging isang alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom, sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ng masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay motivation. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko po kayong inaanyayahan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama po tayo na magpalaganap ng salita ng Diyos bilang mga media evangelizers at online missionaries sa mundo ng social media. Mga kapatid, naranasan mo na bang panghinaan ng loob? Yung bang bagamat malakas ang iyong pangangatawan, pero pinanghihinaan ka na ng kalooban. Ang tawag natin sa lakas ng loob, tibay ng loob, ay yung tinatawag na motivation. Motivations, ito yung mental strength natin, mental, emotional, and of course, kasama na dyan yung spiritual na kalakasan natin. Kaya nga kahapon, we spoke about energy. Ito yung internal energy na hindi lang physical energy, napakahalaga yung internal energy. Emotional, mental, spiritual energy. And that is what we call motivations. At mahalaga yung motivation sa pang-araw-araw nating buhay. For us to achieve a particular goal, napakahalaga that we have physical strength, at alam natin yung mga pamamaraan, yung mga steps on how are we going to do things. At mahalaga rin yung tinatawag na motivation. Ito yung internal strength. Ito yung ating pangkaloobang lakas. No? At kapag wala ito, kahit na malakas yung ating pangatawan, wala tayong drive, wala tayong internal energy to do things. Walang gana, kumbaga. Kaya mahalagang makita natin ito. Dalawang mahalagang bagay sa buhay natin. At alam niyo po, dito sa ating gospel, nakita ni Jesus yung kalalagayan ng kanyang mga alagad. Imagine that is a radical discipleship. To follow Jesus was never easy. Kaya nga, yung kanyang paanyaya, radical eh. Imagine, iwanan ang lahat at sumunod sa kanya. Deny yourself, take up your cross, and follow me. It's a radical choice. It's a radical decision to follow Jesus. Bakit? Kasi yung pagsunod kay Jesus will never be easy.
Para sa mga alagad niya, it was never easy. Imagine they are fathers, most of them, except John. Sila'y may mga pamilya. At yung pagsunod kay Jesus means iwanan pati pamilya. Sila may hanap buhay. And imagine they have to leave kahit na yung kanilang hanap buhay. At dahil dito, ano yung consequences, ano yung implications nito? Walang trabaho, saan sila kukuha ng pagkain? Kaya sila'y palaging gutom. Kaya nga nung ilang araw na kalipas, ang akusasyon ng mga Pariseo kay Jesus at sa kanyang mga alagad, bakit sila'y nangingitil ng butil sa araw ng pagpapahinga? And that is considered pagtatrabaho, work or labor. Siyempre gutom na gutom. Kaya makikita natin sa madalas talagang magutom itong mga alagad ni Jesus kasi mga walang trabaho. They only rely sa generosity, sa kagandahang loob ng mga tao na tumutulong sa kanila, na nagpapakain sa kanila. Kasi wala silang trabaho. Another thing, iniwanan yung pamilya, iniwanan yung trabaho, ano ang tingin ng mga tao sa kanila? Siguro'y baliw, wala sa tamang kaisipan, o siguro ang tingin ng iba, mga irresponsableng asawa, irresponsableng tatay, itong mga ito, mga walang sariling bait, wala sa katinuan. Imagine that persecution. Galing sa kanilang sariling pamilya, galing sa ibang tao, because of the radicality ng buhay ni Jesus at radicality ng buhay nila. Imagine that uneasy and uncomfortable life ng mga alagad ni Jesus. Mga kapatid, kapag ganun at puro hirap ang pinagdaraanan nila, saan sila kukuha ng internal strength, proper motivation? Saan sila kukuha ng mental, emotional, and spiritual energy? We call motivation. Kaya nga dito sa ating gospel, narinig natin ang isang napakahalagang turo ni Jesus. And it became the greatest motivation ng mga alagad ni Jesus. Mapalad kayong mga dukha. Mapalad kayong mga nagugutom. Mapalad kayong mga tumatangis. Mapalad kayong mga inuusig dahil sa anak ng tao. Ang lahat ng mga pananalitang ito ni Jesus ang nagbigay sa kanila ng mental, emotional, and spiritual strength. Ang nagbigay sa kanila ng motivation para patuloy na sumunod kay Jesus. Kahit anong pagdaanan nilang hirap, kaya nilang tiisin dahil sila'y motivated with much conviction. At mga kapatid, siguro ito'y magandang paalala din sa ating lahat bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. What is your brand of Christianity? Kapag ka puro comfort, security ang hinahanap natin sa ating pagiging Kristiyano, then hindi yan ang brand of Christianity na itinuro ni Jesus. Because the brand of Christianity that Jesus lived ay hindi comfortable, hindi secure. It's radical choice to follow Jesus even in the most difficult moment sa buhay. Talagang ito'y pagbubuhat ng krus. Kaya nga on the other hand, marinig natin sa gospel, sumpain kayo, kayong mga busog ngayon, kayong mayayaman ngayon, kayong mga tumatawa ngayon. It's the opposite. Kapag kahinanap na nating una yung comfort sa mundong ito, yung security sa mundong ito, to the expense of following Jesus, yung bang, hindi na lang ako susunod kay Jesus kasi mahirap sundan ang kanyang turo. Kasi ganito, ganyan, radikal siya. Hindi ko na lang susundin yung sinasabi ni Jesus na mahalin yung kaaway kasi ang dami kong kaaway. Hindi ko na lang susundin yung turo ni Jesus na magmalasakit sa kapwa kasi kinakailangan ko ng akin lang yung kayamanan ko. Wala akong pakialam sa mga nangangailan, basta ako'y masaya. Mga kapatid, kapag nawalan tayo ng pakialam sa iba dahil sa ating sariling kasiyahan, yan yung sinasabi ng Panginoon, sumpain ka.
Because the life of the apostles, the disciples of Jesus, is always a life for others. At kung ang buhay natin ay palaging para sa kapwa, we must always be ready for discomfort, for an insecure life. It's not easy, pero may pangako si Jesus, mapalad ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, naway bigyan mo kami ng tamang motibasyon, lakas ng kalooban, lakas ng damdamit isipan at lakas ng aming kaluluwa upang kami palagi at patuloy na makasunod kay Jesus na iyong anak sa kabila ng anumang hirap at pagsubok na aming pagdaanan sa buhay. Tulungan mo kami na maging mabubuting Katoliko, mabubuting Kristiyano. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.